Isipin mo na lang ito, isang team na sinira ang puso ng milyon-milyong tagahanga nang umalis ang kanilang superstar, biglang bumangon at nagsimulang muling bumuo. Hindi lang para umangat, kundi para patunayan sa buong mundo na hindi pa tapos ang kwento nila. Ito ang nangyayari ngayon sa Los Angeles Lakers at kung tagahanga ka, sisiguraduhin kong hindi ka makakaalis sa video na ito ng walang chills. Bago tayo pumasok sa detalye, kung gusto mong laging updated sa mga susunod na balita tungkol sa team na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications dahil marami pang darating. Ngayon, pumasok na tayo sa unang malaking balita. Sa gitna ng ingay ng free agency, may isang desisyon na tahimik pero puno ng kahulugan. Kinumpirma ng front office ng Lakers na pumirma sila ng isang veteranong sentro na 3 beses nang nagwagi ng kampeonato sa NBA. Ang manlalarong ito na dating bahagi ng dinastiyang Golden State sa mga taong 2017, 18 at 2022 ay babalik na ngayon sa Southern California upang magdala ng karanasan, disiplina at diwa ng panalo sa bagong hugis ng roster. Nakausap ko na ang mga taong malapit sa negosasyon at ayon sa kanila, tapos na ang kasunduan. 1 taon, halos $4 na milyong. Hindi ito ang pinakamalaking pangalan sa merkado, pero ito ang uri ng piraso na kadalasang bumubuo o sumisira ng isang tunay na kontendor. Standing 6 na talampakan at 9 na pulgada. Kilala ang manlalarong ito sa rebound, sa screen setting at sa pagiging tunay na presensya sa paint. Pagkatapos ng isang season sa New Orleans, 11 taon na siya sa liga at handa nang maging pangunahing backup sa likod ng bagong itinalagang haligi ng frontcourt ng Lakers. Isang malaking sentro na kararating lamang mula sa Utah sa isang blockbuster trade bago pumirma ng 4 na taong kontrata na nagkaka-alaga ng humigit kumulang $130 milyong. Bilang bahagi ng muling pagbuo, umalis na rin ang dating starting center ng Lakers papunta sa ibang koponan. Samantalang, ang dating backup center naman ay sumama sa Utah bilang bahagi ng malaking kalakalan. Sa idinagdag na veteranong ito, mayroon na ngayong 14 na manlalaro ang Lakers sa ilalim ng kontrata, iisang slot na lamang ang natitira. At ayon sa mga ulat, malapit ng punan iyon ng isa pang malaking pangalan. May bulong-bulungan na aktibong hinahabol ng front office ang isang atletikong wing na dating pang-6 na pinili sa isang naunang NBA draft. May alok na 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng $20 milyong upang punan ang starting small forward spot. 6 na talampakan at 7 pulgada ang tangkad nito. Umaabot sa 12 puntos at 5 rebound bawat laro noong nakaraang season habang naglalaro para sa 2 magkaibang koponan. Kung mangyayari ito, tiyak na magiging mas mapanganib pa ang hitsura ng roster. Pero huwag muna tayong mag-e-excite ng husto dahil mayroon pang 2 malaking balita na kailangan mong marinig at ang isa sa mga ito ay maaaring baguhin ang buong hugis ng koponan sa susunod na dekada. Ngayong opisyal nang tapos na ang moratorium period ng free agency sa buong liga, hindi na nag-aksaya ng oras ang front office ng Lakers para tapusin ang malaking pagbabagong anyo ng roster. Kinumpirma na at hindi na lamang usap-usapan ang isang malaking kalakalan kung saan ang dating pangunahing sentro ng koponan ay opisyal nang inilipat sa Washington. Kapalit nito,
kumuha ang Lakers ng isang mabilis at masiglang guard, kasama ang dalawang future second-round draft picks, isang malinaw na senyales na hindi lang sila naghahanap ng agarang tagumpay, kundi pati na rin ng pangmatagalang plano. Pero hindi lang doon natapos ang trabaho. Opisyal na ring pumirma ang koponan ng dalawang bagong manlalaro sa mahabang kontrata, isang matalinong two-way wing at isang maliksing malaking forward center. Ang wing na ito ay pumirma ng 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng $60 milyong. Sa loob ng ilang panahon, matagal nang hinahanap ng Lakers ang isang maaasahang perimeter defender na kasabay ding kayang gumawa ng sariling opensa, at mukhang ito na iyon. 6 na talampakan at 5 pulgada, magaling siyang lumikha ng sariling shot habang nagbibigay din ng matibay na depensa sa kabilang panig. Sa kanyang huling season sa Philadelphia, umaabot siya sa halos 13 puntos bawat laro, may mataas na porsyento sa field goal at 3-point shooting. Sa buong karera niya, kabilang ang mataas na antas ng katumpakan sa mga corner 3, isa siyang tunay na floor spacing weapon. Samantala, pumirma rin ang malaking forward center sa 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng $52 milyong. 6 na talampakan at 9 na pulgada. 200 at 40 libra ang bigat. Umunlad siya bilang mabisang hybrid forward center sa Toronto noong nakaraang season. Umaabot sa 11 puntos, halos 5 rebound at halos 2 assist bawat laro. Mataas din ang kanyang porsyento sa field goal at sa likod ng 3-point line, isang senyales na hindi lang siya kayang manggulpi sa loob, kundi kayang tumira rin mula sa layo. Ang kanyang kombinasyon ng ball handling, versatility at galaw sa paligid ng basket ay maaaring magbigay ng bagong buhay sa opensa ng koponan. Kung tagahanga ka ng Lakers at tinamaan ka ng mga balitang ito, huwag kalimutang i-share ang video na ito sa iba pang tagahanga na kailangang malaman ito. Marami pang darating. Ngayon, pumunta na tayo sa pinakamainit na bahagi ng kwento dahil naniniwala ang marami na malapit nang gawin ng front office ang isa pang malaking hakbang upang ganap na tapusin ang muling pagbuo ng roster matapos ang panahon ng kanilang lumang superstar. Hindi pa rin tumitigil ang mga ulat at patuloy na nasa gitna ng pinakamalaking usapan sa buong liga ang Lakers. Matapos ang nakakabigla na balita na hindi na babalik ang kanilang dating superstar sa Los Angeles, ganap na binago ng management ang anyo ng koponan. Pero sa kabila ng lahat ng mga naunang hakbang, may lumalaking paniniwala na may isa pa siyang huling malaking plano upang gawing kumpleto ang off-season na ito. Ayon sa mga ulat, aktibong hinahabol ng Lakers ang dating pang-6 na pinili sa 2021 NBA Draft, isang manlalaro na kilala sa kanyang natural na atletisismo at potensyal na maging bituin. Sa panahon niya sa Golden State, 2 beses siyang umabot sa higit sa 15 puntos bawat laro, madalas na nagpapakita ng antas ng talento na bihirang makita. Nang maglaon, na-trade siya sa Atlanta bago natapos ang nakaraang season, kung saan patuloy niyang ipinakita ang kanyang potensyal. Pero ang hamon niya sa consistency ay nanatili. Isang gabi ng 20 puntos ay maaaring sundan ng tahimik na performance sa susunod na laro. Naniniwala ang marami na ang Lakers ang maaaring maging pinakamainam na kapaligiran para sa manlalarong ito upang sa wakas ay ganap na maabot ang kanyang potensyal. Ayon sa mga ulat, nag-alok na ang front office ng 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng $20 milyong. Kung matutuloy ito, malamang na ito na ang magiging huling malaking piraso ng off-season at makakatulong upang bigyan ang Lakers ng isa sa pinaka-versatile at malalim na starting lineup sa buong liga.
Tignan mo na lang ang lalim ng roster na unti-unting nabubuo. Ang bagong pirmadong two-way wing at isang matalinong guard ay inaasahang magbibigay ng malakas na scoring spark mula sa bench habang pinapalakas din ang backcourt rotation. Kapag naidagdag na ang atletikong forward na ito, tiyak na aakyat pa ang antas ng koponan. Tutulong ito upang punan ang malaking puwang na iniwan ng dating superstar habang binibigyan ang koponan ng lalim, bilis at talento na kailangan upang makipagsabayan sa mga pinaka-elite na koponan sa buong liga. At bago tayo magtapos, mananatili tayong bantay sarado dahil sa susunod na video, tatalakayin natin ang 3 posibleng direksyon para sa anak ng dating superstar ng koponan. Isang kwento na hindi mo rin dapat palampasin. Kaya doon tayo natatapos para sa ngayon. Patuloy na gumagawa ang management ng matapang at maingat na mga hakbang upang tiyakin na ang koponan na ito ay mananatiling mapanganib, mapagkumpitensya at handang lumaban sa pinakamataas na antas. Ano sa tingin mo tungkol sa veteranong sentro na papasok bilang backup? Sa pagdating ng 2 bagong manlalaro sa roster at sa posibilidad na sumali rin ang atletikong forward na hinahabol nila. Ibahagi mo ang iyong opinyon sa comments. Bago ka umalis, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-on ang notifications upang hindi ka makalis sa susunod na malaking balita. Maraming salamat sa panunood at laban lang mga kapwa tagahanga.